may connection lang po yung na-realize ko kanina dun sa question din ni Sir Joey na anong gagawin pag nagpalit ng trail yung price action. Naging issue din kasi sa akin yun. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Pero to make it short, dun po sa sinabi nyo, Kap, na pwede mo siyang gamitin pwede mo siyang i-consider as parang time to think kung ikakat mo na ba siya or pwedeng hintayin mong mag-transition sa ibang trail, sa higher time frame, ganun. So, pwede pong ganun yung mangyari. Pero, when you're in the trade, dapat, parang fix yung objective mo na 1 hour ka lang ba talaga or pwede mo pang i-endure yung mga drawdowns pag nagta-transition na siya sa higher time frame, yun lang po. Tama. Very good. Very juicy. Bigyan natin isang bagsak yun. In 3, 2, 1, boom. Guys, ito I'll be honest ba? Bihirang-bihirang ginagawa ko yung ganung mga galawan. Number 1, meron mga violations sa trading rules ko. Number 1, yung mga overnight holds. Hindi ko ginagawa yon. Alam mga students, stargazers and RDMM na kapag patulog ka na, kung meron ka pa naka-open na play, ako pala, pag may naka-open na play, sell all na yun, and then tomorrow is just another day. Pero, ginawa ko kasi yon para at least meron din tayong ma-discuss na and at the same time, maganda rin naman kasi yung volatility nitong Mavia, may iyakan na nagaganap kasi ang daming gustong gumante. Yung ganong klaseng movement kasi ng market, that's fueled by revenge trade. So, majority ng mga market participants gusto nila mag-revenge, pero not necessarily naman na ako gusto ko rin mag-revenge. Alam ko lang, I just know na ayun yung market psychology, ayun yung market sentiment at that moment, and gusto ko lang din mag-capitalize doon. Pero 9 out of 10 times, kung ano yung sinabi ni Josh, ganun ako mag-trade. I stick to my trail. Hindi ko na hinahayaan na mag-evolve pa into... Kasi kunyari ganito, like for example, tignan nyo yung nangyari dun sa Mavia. Yung 5-minute trail, sige, pwede kaya pang antayin. Yung 15-minute trail, sige, kaya pang antayin. Pero pag napupunta na siya sa 1 hour, especially sa 4 hours pala, ang tagal na ng antayan. Di ba? Ang tagal na. You can be waiting for days. Pwedeng 1 day or 2 days bago biglang gumalaw yung presyo ulit. Which is hindi na kaya ng mata-time stop na ako. Hindi ko na kayang antayin yung mga ganon kasi ayokong naka-expose yung pera ko sa market, sa volatilities ng market. Kasi kahit gain ka, basta yung pera mo is naka-position pa, exposed ka pa rin sa market volatilities. Ayoko rin na mayroon pa akong iniisip kasi as you know, hindi lang naman monetary capital yung ini-invest natin whenever we trade. 'Di ba? We also invest emotional capital, psychological capital. Paano yung psychological or mental capital dito? Yung meron ka pang iniisip. 'Di ba? May naka-open pa pala ako na trade. Ba hindi ka makapag Hindi ka makapaggawa ng mga errands mo, hindi mo makausap ng maayos yung kausap mo, yung friends mo, kung kunyari meron kang event or meron kang pupuntahan with friends, nakatingin ka palagi sa phone, chine-check mo from time to time yung So, yung mental capital mo, hati. 'Di ba? Hati yung attention mo. Emotional capital is ganun din, may nakita niyo yung kanina. May investment dun eh. May time na biglang boom, 690% yung lalabas dun sa sa ROE. And then biglang boom, bumaba ng 300%. Yung that's emotional capital eh. So hindi lang monetary capital yung inaano natin, binabayaran natin dito.